si Nico Fabian para sa Nickdoc, The Real Talk with Nico, ang programa natin for today, January 24. And of course, I would like to welcome each and every one of you kung nasaan man kayo, ang mga overseas Filipino workers, ang mga kababayan ko dito sa Malaysia, sa Sabah, o nasa Pilipinas, o sa mga ibang parte sa mundo. Tuloy pa rin tayo ang hot issue that we have been talking for the past few days regarding itong 2025 national budget dyan sa Pilipinas. And nakikita natin po na magulo pa rin ang sabihin natin ang issue, no? Everybody now started to talk, and I hope itong issue, kung sino man may kasalanan, kung sino may who played the part in this, sabihin natin mga alegasyon na may anomalya sa proseso ng National Budget 2025, which was signed by no less than ang presidente natin, si Bongbong or Ferdinand Bongbong Marcos. I hope that they will be able to come out and explain to the public ano talaga nangyari. Sino ba talaga ang kailangan mag-explain itong hot issue po para sa akin and para sa maraming Pilipino na dito sa Sabah and dyan din po sa Pilipinas. Most of us believe that it has to be ang Kongreso, ang Senado at saka ang House of Representatives should explain what really happened dyan po sa proseso ng National Budget 2025. Of course, you already heard about ang mga allegation na tungkol sa blank items dyan sa BICAM Committee Conference Report. And I was also, or we were also made to understand na on the way na ang kaso sa Supreme Court regarding itong issue, and let the Supreme Court decide kung sino talaga ang sabihin natin ang sinasabi ng totoo. So, sige, tuloy natin. Good morning to all of you. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. Ang mga viewers ko, wherever you are, be it in Malaysia, be it in the Philippines, or be it somewhere else in the world. Especially ang mga senior citizens natin, ang super senior citizens natin, at saka mga overseas Filipino workers. And to start itong issue natin, no? Itong issue natin sa national budget, I just want to inform you na para sa akin, itong impeachment ni VP Sara, Vice President VP Sara, parang wala na yata time, no? Kasi limited na talaga, countable na lang ang session ng Kongreso, and I don't think so that this impeachment of VP Sara, based on the interviews of Ted Filon sa mga parties concerned, no? That hindi na siguro makahabol sila to file this, sabihin natin na impeachment complaint against VP Sara dahil po ilan na lang ang session ng sabihin natin ng Kongreso. From the Congress, it has to go to the Senate, and wala nang time, darating na, or ang midterm election natin is coming, so I don't think so this impeachment of Sara Duterte, mayroon tayong tatlo na complaints, and still waiting for the fourth complaint. Now, darating na ang election, and marami pa tayong mga issues regarding, especially itong issue natin sa national budget po. So, busy ang mga, sabihin natin, ang mga lawmakers natin, both in the Congress as well as dyan po sa Senado, as well as sa Senado. Anyway, to start with our program, itong topic natin that we are going to discuss today, let me share with you ang comment ni Ted Filon. Ted Filon sa programa niya, Ted Filon, every day from Monday to Friday at 6 a.m. hanggang 10 a.m. And yesterday, ito po, I managed to record ang komentaryo ni Ted Filon, and I would like to share this to all of you. Kayo po, mga viewers. And from here, kayo nang bahala po ang mga reaction ninyo. Let's listen to Ted Filon. Pagdating doon sa kanila,
Hold on. kunwari, titiwala ka doon sa small committee na BICAM. Titiwala ka sa Committee on Appropriations Chairman ninyo. In the Senate, titiwala ka kay Jesus Cordero. At doon sa Committee on Finance Chairman at maging sa APRO Chairman po in the lower house. Nang lumabas yung budget, it is called suboptimal by the President. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan ang nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Ito na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba na pinirmahan din po naman niya? Di po ba? Bakit Magpakatotoo tayo dito. Pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno na reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, dalawang yata yung reenacted budget. Tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, pinawasan po ang DA, pinawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. Eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado presidente, pero pinaprubahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Hindi transparent ito. Sila-sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagdedesisyon kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Diba? Kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan, na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, abay para mong, inilagay ang buaya sa kulungan ng mga manok. Hindi ba? Kaya we really need reforms sa ating pong Kongreso, sa ating pong legislature, in both houses of Congress with all due respect. Pinapanukala mga kapatid, nitong isang I totally agree ni comment ni Ted Filon, a very, very respectable media commentator in the Philippines and former congressman dyan sa Pilipinas po, si Ted Filon. And yes, there is no transparency and these people, they should be out from their position. Diyan po, I agree po, no? Dahil what we are talking about the budget is something that is a very, sabihin natin, important sa mga Filipinos dahil po ang pera po ay galing sa atin. Ang mga taxes natin. And if you misuse itong sabihin natin taxes natin, ang pera natin, paano na po ang Pilipinas? Paano na ang mga proyekto supposed to be implemented during this year 2025? And mahirap na po. That's why transparency is very important when passing itong national budget natin every year. Let the public know how is the process, no?
para wala tayong kagaya itong issue ngayon. Shoutout muna tayo. Thank you very much, Raymond Apang, for watching. And God bless and good morning, good afternoon, and good evening to you wherever you are. Salamat pagi, salamat patag, and salamat malam to my friend si Raymond Pang. We are we are talking about the national budget, still about the national budget dahil po hanggang ngayon, it is getting more hotter and hotter when it comes to the issue, this controversial issue po dyan sa Pilipinas about the national 2025 budget. Budget po. Kawawa ang mga Pilipino, and totally I agree with Ted Filon, yon na mga comments given by very veteran media man, and of course a media personality, and of course well respected po when it comes to sabihin natin performing his duties professionally. So I will share you another footage about the issue na po, and then later on I will show you some video clips regarding ang mga comments ng mga senador natin po, senador and congressman, sabihin natin who got some knowledge, little or more knowledge regarding this, sabihin natin ang controversial issue. In the meantime po, I was made to understand on the way na po ang sabihin natin filing of complaint or dyan po sa Supreme Court regarding this issue. Let's listen to this mainstream media report regarding the issue. Dahil pinilin na blanks yung pagkatapos. Hold on, please listen to this. Hold on. Para klaro mas disente. Sandali. Ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ni Ungab na maling proseso ang pagsisingit-an niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Talaga, itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Tingnan ang magician, may magician. Yung singit after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng Bicameral Conference Report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang Bicam Report ng 2025 budget. Same document. At kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senator Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma na ako at tuloy ang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GEA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GEA mismo na napirmahan. Yung gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na meron
yung mga blankong amount. Oo naman. Pero wala na po siya. Wala. Kasi siyempre ngayon, napirmahan niya na napuno niya. Niratapagahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablangko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chis Escudero. Unang kopya na may pirma ako, nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee report. Kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas, yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil fill in the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. hinihingan pa namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang balita. So that's it. That's it. Ang news about the ongoing controversy ng national budget 2025 dyan po sa Pilipinas. Some people, some politicians are saying this is politically motivated dahil po election na. The election is coming, scheduled on May 12, 2025. And of course, a campaign period will already start by next month for the senatorial as well as sabihin natin ang party list. And after 30 days, if I'm not mistaken, then mag-umpisa na naman ang official campaign period for the local candidates, no? And of course, the voting day will be on May 12th. Shoutout muna tayo kay Melvin Alviar, who is also watching. Buenos dias, Sir Nico. Yes, buenos dias también, contigo. And of course, I wish all the best to you, especially today, Friday. Thanks God, it's Friday. I hope everything is running smoothly sa buhay ni Melvin Alviar. Pero sa buhay ng mga Filipino in totality, medyo nahirapan pa po tayo po ang ang futuro ng sabihin natin ng Pilipinas dahil po one of the concern issues tayo po. Totoo ba? Is it true that something went wrong in the procedures of coming up with the 2025 national budget of the Philippines? Okay, let's move on with our program. And here's another clip, video clip that I would want to share with you. No? Sa mga reports ito po sa Pilipinas, report sa Pilipinas. And this time around, mayroon pa rin mga tao, mga politicians, especially on the other side. Hindi sa side ni Duterte camp, but on the other side. They are saying politically motivated daw po itong sabihin natin issue ng budget. And let's listen to this po. Let's listen to this. Kayo na maghusga. Kayo na bahala po, no? My purpose is just to show this to you and for you to be able to sabihin natin digest and make your own conclusion. Nandito po. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Congressman Ortega speaking. About politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon
obligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at yung mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Sabi po ni Congressman o Representative Ortega, unreliable sources daw yun po. Ang issue na mayroon na blank items dyan sa BICAM conference report. Ganun ba yon? Unreliable ba yon? Hindi yon totoo. Karamihan ng mga sabihin natin na how many already? Several lawmakers already confirmed that there was blank items dyan po sa bicameral report. And here comes one congressman saying na it's not reliable. Let's see, tingnan natin po. Let's see na anong desisyon ng Suprema o Korte Suprema or Supreme Court when this case to be submitted by the lawyers of or filed by the lawyers of Representative Isidro Ungap dyan po sa Korte Suprema, and they will study, scrutinize, and make a decision. Tingnan natin po. And some of them, they were saying, it is, sabihin natin, politically motivated. Let's see po. Politically motivated? Yes, maybe the election and both sides lah. Both sides. I can say that making use of this issue. But the bottom line is, apektado ang Pilipino. The whole country, the whole nation, Philippine nation, we are affected because we are talking about the budget, the national budget of the Philippines for 2025. Ganun na lang ba? Are we going to allow these people to change what was discussed earlier? Are we going to allow that this bicameral or procedure in coming up with the national budget will remain not transparent? Ano ba ito po? But sino talaga should answer this question? Or should explain what really happened po? What really happened? Sino ba? Ang presidente ba? Si Ferdinand Bongbong Marcos? Or the lawmakers? Or the members of the bicameral conference meeting or report? Sino ba po? Let's listen to one of the senators, opposition senator, si Senator Liza Hontevero, and dito po ang comment niya during the press briefing carried out yesterday dyan sa Pilipinas. Let's listen to this. At kayo na po maghusga. Sandali. Dahil ka ang kini-question, dahil ka ang maaring ihabla, kami sa Kongreso ang kailangan magpaliwanag at mag-account. Dahil batas namin ito taunang batas namin ito. Or kung pirmahan pa rin ni Presidente, kung hindi pa nasagot yung mga tanong o hindi pa nalinaw ang mga issue, so magiging accountable din siya. But at this point in time, gaya ng sinisimulan ng gawin ng liderato dito sa Senado, kami sa buong Kongreso ang kailangan magpaliwanag.
Well, kasi inaprubahan ng Kongreso ito ang GAA 2025. So, bagamat nag-no kami ni Senate Minority Leader Senator Coco, ito ay naipasa bilang batas ng buong Kongreso. So, yung buong Kongreso ang kailangan magpaliwanag with the responsible leaderships. So, nagsimula nang magpaliwanag si Senate President, nandun ang Speaker sa kabilang kapulungan, yung aming bicameral conference committee kung saan din ako naging miyembro, bagamat sinabi ko at ginawa ko na hindi ako pipirma sa bicam version. So, at this point in time, sa kumbaga legislative status din ng GAA 2025, ang buong Kongreso po ay kailangang sumagot at magpaliwanag. Correct. Totally agree with Senator Lisa Ontivero. Ang buong Kongreso, ang Kamara at saka ang Senado, kayo po yan na meeting dyan, no? Although it is confidential, it is exclusive, walang script yun po, no? You are supposed to explain. Shoutout muna tayo kay Boboy Torres, who is watching my program. Thank you very much for watching my program. Vicente Torres, no? Si Boboy, ang fondly called by his close friends and relatives. Boboy, thank you very much for watching, and I would like to say God bless you, Godspeed to you and to your wife and to your children. To your children. Diyan po si Boboy sa Zamboanga. Later on, maybe if kung may time pa tayo, I'll be touching something about ang Congress or District 1 Congressman dyan po sa Zamboanga, si Kimera Olaso, where he authored yata yun po. Ang sabihin natin, ang proposal for ito na po, death penalty dyan sa Pilipinas. Ano ba ito? Politically motivated pa rin ba ito? Or ano? Kung may time pa tayo po, I'm going to touch on this issue. So in the meantime, concern po, and nothing will be done, then kawawa po ang Pilipinas. Kawawa po ang Pilipinas. Okay, let's move on. Another senator, former senator si Ping Lacson. May comment din siya po tungkol sa issue po, no? And let me share this to you also. Si former Senator Ping Lacson, and who is now aspiring for return to the Senate, return to the Senate come May 12th, midterm election. Let's listen to former senator of the Philippines, si Ping Lacson. Ano din ito po? Mabigat din itong senador. So let's listen to what he has to say. Ng mga senador. Hold on, ha? Kasi ang executive branch, hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin. Nagsalita na si Senator Ping Lacson sa controversial na bicameral committee report. Sinabi pa nito na mayroong kababalaghang nagaganap raw talaga dahil kung alam na mismo ng mga senador at ng mga kongresista na mga pumirma rito, bago nila ito pinirmahan, nakita na nila na may mga blanco doon sa bicameral report. Bakit nila ito hinayaan? Hindi sana nagkakagulo ngayon. Sana raw ay hindi nila ni-ratify at nagkaroon pa sila ng tamang panahon upang maayos pa ang bicameral report. Mahalaga raw na makorek muna ito bago na ipasa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ni former Senator Ping Lacson, dati may nangyaring ganito noong 2018 at agad nitong ipinaalam sa Malacanang Kayat na itama ang dapat na aprobahan lamang noon ng mga mambabatas. Dagdag pa nga nito ay meron pang nakita ang administrasyong Duterte noon, kaya umabot sa mahigit 20 bilyong piso ang nabeto ni FPRRD. Samantala malaking palaisipan at katanungan ngayon kay Senator Ping Lacson ay kung sino ang naglagay ng mga blankong appropriations sa nasabing BICAM report. Kung ang nangyari raw sa bicameral na ipinasa na ng Congress ay pareho sa isinumiti ng Senate, ay may kasalanan ng dalawa kung bakit hindi nila ito nakorek agad. Dagdag pa ni Senator Ping Lacson, dahil may kopya na siya rito, ay mahigit 14 na membro ng Senado ang nakapagperma rito.
Sinabi rin nito mananagot sa batas ang mga taong nasa likod nito. Hinikayat naman ni Senator Ping ang mga mamamayan na di mapagmatsyag at makialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Ating pakinggan ang Yan po ang statement ni former Senator Ping Lacson. No? Ano talaga yun? Mabigat na Senador si Ping Lacson during his time dahil po is a very sabihin natin meticulous when it comes to itong budget, when it comes to the finance of the country, no? Of the country. And of course, now you heard him, no? Saying these things. And yeah, I also agree with former Senator Ping Lacson. Former Senator Ping Lacson. Okay, let's move to another one. Ano kaya masasabi ni, anong mga comment? Mga comment ni another opposition na senator or lawmaker, Representative Franz Castro. Brief lang ito po. Let's listen. Let's listen to the statement of Representative Franz Castro when it comes to the issue. When it comes to the issue. Nandito po. Sandali. Nandito po. I will show this to you. Hold on, ha? Ito po. Let's listen. Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong Correct. I totally agree with Representative Franz Castro. Ang issue dito is the bicameral report. It's not the GAA. It's not the GAA. But ang basis ng GAA, ng GAP, no? Ang output ng bicameral report, yan po. So the issue here is itong bicameral report may mga blank check, sabi, as described by former President Rodrigo Duterte. Kaya nga po, when Ferdinand Marcos was asked during an interview, interview this week, he was asked to comment on the legal reaction of Digong or former President Rodrigo Duterte. Sabi ni President Marcos na he is lying. In fact, for me, I'm sorry if I'm wrong, but for me, I think it's uncalled for, that statement. Because for me, I believe, correct me if I'm wrong again, no? Maybe he was not properly briefed. President Bongbong Marcos was not properly briefed on the issue. Marcos mentioned that thing and he was referring to the GAA po, document. But Rodrigo Roa Duterte is talking about ang discovery ni Representative Isidro Ungab about the blank items dyan po sa bicameral conference report. Yon po. And because of the it was not properly brief, si Junior Marcos Jr. did not got the proper briefing from his advisors. Ito po ang resulta. He threw a statement saying that Digong or Duterte, former president of the Philippines, is lying. At the same time, andito na naman isang executive secretary ni Bongbong, the dito president, si Lucas Bersamin, sabi niya, si Duterte is peddling with fake news. Ngayon po, dahan-dahan lumalabas na po. When we talk about the issue, mayroon ba blank items sa bicameral report? Yan na po. Ilan na mga lawmakers and senators confirm na mayroon. Now, who is telling the lie? Who is telling the lie? That's why ako po, I continue on monitoring this thing dahil po I want that ang mga Filipinos, especially darating na ang
midterm election po, I just want to make sure, especially dito mga Filipino sa Malaysia, dito sa Sabah, particularly dito po sa Kota Kinabalu City, na before we are going to take ang pangalan itong mga aspirants for the vacant position, electoral public position po, no? We will be equipped, or you will be equipped with all the necessary, sabihin natin, informations para makaano tayo po. We will be able to make a wise decision, firm and wise decision that is good for us voters and good for the nation. Especially, it will pave the way for a better future for our generation and the generations to come. Shoutout din pala kay Mary Lou Pentojo, who is also watching. Good morning, Dad. And yes, good morning to you. And kumusta kayo dyan sa Kuala Lumpur? Enjoy ba kayo ang sabihin natin holiday ninyo? And of course, another one, I would like to say, morning, Brad. Looking good, classmate. Sabi ni Roy Tanagon. Thank you very much, Roy. Good morning to you. In Malay, we say it good morning. We say it salamat pagi, salamat patang in the afternoon, and salamat malam in the evening. All the best to you. I'm monitoring. I'm sabihin natin up to date din ako sa mga Facebook posting ni Roy Tanagon. Sige, God bless you, and prepare na tayo po, Roy. Prepare na tayo, maski hindi tayo in check. But let's prepare for January 29, coming of the year of this day. Ganun ba yan, Roy? Ganun ba yan? We are going to celebrate Chinese New Year on January 29 po, no? 29. This year, mayroon tayong 29. For the past 4 years, mayroon tayong 28 lang. Pero ngayon, mayroon tayong 29. And if I'm not mistaken, ano lang tayo, no? Recall lang tayo, I think it's the birthday of the former mayor of Zamboanga City. Si most loved mayor, no? Si former mayor Cesar Climaco. Okay. Alright. Tuloy natin po. Tuloy natin. Saan na ba tayo? Okay. Another lawmaker po. Ang comment. I will show this thing to you. Another one. Si Representative Luis Tro. Anong comment niya po? Anong comment ni Representative Luis Tro? Tingnan natin po. Let's listen, and kayo na bahala maghusga. Alright, nandito po. Interested people filed the necessary petition or action. Sandali. Okay. Alright, nandito po. Interested people filed the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosalie Cos. Yan po ang statement ni Representative Luis Tro. Luis Tro po. Sabi pa ni Roy dito, morning Brad, looking great, and yes, prepare na daw siya. Dahil ang Mrs. niya in chick. Kong si Fa Chai. Kong si Fa Chai. So, ang Paula? Ang Paula? Okay. Yeah. Talking about the Chinese New Year po, just give me 1 or 2 minutes. Ang Malaysia, it's a grand event po, our celebration dito sa Malaysia, dito din po sa Sabah, no? And everybody is exciting already po. If you go to mga different malls, ang different commercial establishment dito po sa, sabihin natin, sa Malaysia, including ang Sabah po, nandun talaga ang spirit ng Chinese New Year celebration, or CNY. We call it CNY, Chinese New Year. Chinese New Year, CNY. So, everybody is preparing, and if I'm not mistaken, sa Kota Kinabalu, some of the roads will be closed effective today hanggang 26 yata po, no? January 26, dahil po preparation ito for the ushering of the Chinese New Year. In other words,
for the ushering of the year of the snake. So punta na kayo sa mga feng shui masters dyan sa Pilipinas. Tanong na kayo, ano ba, this year is good for you or what? Especially mga year of the pig. Ingat-ingat tayo po. Dapat mayroon tayong mga things to protect us from the snakes. Ganun ba yun? Okay, let's move on. Saan pa tayo? Okay, ano ba ito? I have one thing here. I don't know. I'm not sure. Anong issue ito, ha? Anong issue ito? Let's see. Let's see. I will play this thing. Tingnan natin. Ano ba ito? Ano ba ito? You listen po. Nakaroon ng transparency sa Kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM? Okay po, yun statement from Representative Franz Castro and of course Representative Raul Manuel. So, yun ang issue po and I will make sure that you'll be updated on this thing. Now, when we talk about the issue on the impeachment, malabong na talaga po, no? Let's see, baka sa next Congress, ang 20th Congress po, baka ituloy yun po ang impeachment ni Sara Duterte. Depende pa po kung sino-sino ang mga bagong lawmakers natin, ang mga 12 senators po, kung makukuha sila ng suporta. So siguro hanggang dito na lang, but before I will end this January 24 Nick Talk episode natin po, no? I just wanted to say something, baka itong death penalty proposed by sabihin natin ang District 1 Congressman ng Zamboanga, si Kimer Olaso, who is also now a candidate to be the next mayor of Zamboanga City po, no? So nakita natin sa mga news reports sa national media, they are talking about this issue. Correct po, sa akin po, I don't think so this will pass kasi ilan years na po we are talking about the death penalty. And ang death penalty medyo mahirap po dahil ang Pilipinas is a Roman Catholic country po, no? And karamihan ng mga Filipinos will not or is not in favor of this kind of law. Yun penalty, yun ano daw yun, firing squad daw yun, no? Firing squad. Baka maubos tayo ng bala po kung kung matuloy itong kung mapasa itong law po, no? Firing squad sa mga corrupt officials, government officials, baka maubos tayo ng bala. At saka araw-araw po, parang New Year tayo dyan sa Pilipinas, araw-araw may putukan. Ganun ba yan? Medyo mahirap yata po. But okay, to be serious on this issue, so medyo para sa akin po, medyo malabo yun po, no? But it all depends sa mga Filipinos whether we are going or ang lawmakers natin will pass this proposed law or bill, no? Death penalty. In fact, dito sa Malaysia, we have this sabihin natin death penalty by hanging sa mga drug, sa mga those who violate ang section 39B ng illegal drugs po dito sa Malaysia.
and by hanging ito po. But nakikita natin po ang mga lawmakers dito sa Malaysia, they are now looking at kung pwede lang go for life sentence na lang, no? Life sentence na lang. But yeah, in a way, this kind of sabihin natin law can reduce or discourage ang mga sabihin natin ang mga offenders, no? Ang mga offenders can discourage, can reduce the commission of the crime. Kagaya din sa Indonesia po, ganun din po. Ang mga tao going to Malaysia, going to sabihin natin Indonesia, they have to think twice whether to bring drugs or not to bring drugs. Kasi mataas talaga ang penalty, no? Imposed by the government. So dyan din sa Pilipinas, it will also, if it will pass, in one way, it will think twice talaga ang mga corrupt officials natin po, no? Corrupt officials natin, whether they do it or not, no? Dahil they have to face ang firing squad, sabi ni, as proposed by Kimmer Olaso. And others were saying, baka politically motivated na lang ito, dahil po wants to get some cheap mileage, media mileage, because the congressman or representative Olaso, he knows very well that wala nang time itong bill, itong proposal, at saka he will going to be he's eyeing for the post of mayor. Yan po mga opinion ng ibang tao po, which dito din sa Malaysia, I received some text messages, no? But anyway, for me, there is pros and cons, no? Pros and cons ng itong klase proposal po. But I'm not saying I'm against Olaso, neither I'm supporting him also po, no? I'm supporting him also. But bilang isang Pilipino, concern din po ang ano natin, ang reliyon natin. For me personally, parang I don't agree with this. So hanggang dito na lang po si Nico Fabian, and once again, I can assure you that I will see whatever I can do every day so that mga followers ko, you will be updated of what is happening dyan po sa Pilipinas, and mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly sa Sabah, you will be properly informed, no? Informed of the latest updates regarding ang sitwasyon dyan sa Pilipinas, particularly sa security, sa economy, and political scenario dyan sa Pilipinas. Thank you very much sa lahat who is watching my program, and sana lang po, you will really enjoy this weekend. Saturday, Sunday. Ngayon is Friday, eve of Saturday po, no? So, hanggang dito na lang. Once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all. I love you, and see you tomorrow.